Hello everyone and welcome to Kaji's channel. So sa video na to, pag-uusapan natin ang basics ng zero. So isang feature ng zero ang pag-uusapan natin ngayon, and kung interested ka, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang ma-miss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. Kaya lang na tayo gumawa ng quotation and ng sales invoice. Ngayon, mag-create naman tayo ng credit note. Okay? So, for you to be able to create a credit note, pwede kang pumunta dito sa business, okay? Invoices, and then new credit note. Okay? So ngayon, ganun din kung paano tayo mag-create ng invoice. So lalagay natin yung to, yung date, and then yung credit note number naman is automatic na yan na kini-create ni zero. Pero kung gusto mong baguhin, again, pwede mo siyang palitan. Okay? So let's say KJ. So, tip lang, kapag gumagawa kayo ng credit note, tapos meron ng existing contact sa zero, make sure mo na yung to is tama. Kasi once na ma-create mo na ang credit note, mali yung to mo at hindi siya nagmamatch dun sa invoice na i-credit mo, then hindi mo siya ma-allocate dun. Okay? So, for example, so KJ, okay? And then date is okay na dyan. Credit note is okay. So reference kung may invoice number ka. So, for example, open natin to. Tapos, itong 37 na to is invoice 004. Copy ko yan at ilalagay ko dito. Okay? So, ibig sabihin, itong credit note na to ay para sa invoice 004. Okay? And then, kung makikita nyo, yung invoice 004 ay merong nakalagay dito na auditing services. So, kunwari, kasi 3,400 siya, 3,000 na lang. So, mag-credit ako ng 400. So, again, okay, lalagyan ko na lang siya ng, i-credit ko siya ng 400. Okay, and then, i-approve ko. So, ngayon, since na-detect ni zero na may existing invoice doon sa customer na yon, so, dito niya tayo dinirect. Okay? So, there are two ways para mag-credit tayo ng sales invoice. So, number one is by going dito sa ating invoice number, and then makikita nyo dito sa baba na KG has 400 in outstanding credit. So, credit this invoice, or dito naman na direct doon sa ating create kanina na credit note, okay? So, ganun din naman yan. So, kapag clinic mo tong credit this invoice, dadirect ka din niya doon sa ganitong view. Tapos, ilalagay mo lang dyan yung amount na i-credit mo. So, kung kanina 3,700 siya, pag credit natin, 3,300 na lang siya. Kapag inallocate natin yan, makikita mo na ang amount yun na lang niya is 300. Kasi nga, mayroon nang na-credit na 400. Okay? So, let's try to create another credit note. And then, tandaan nyo, meron pa tayong open invoice na awaiting payment, which is 33 kay KJ. Okay? So, for example, ikaw as a bookkeeper, hindi ka aware or nakalimutan mo na may existing customer na nga pala sa zero. So, ang ginawa mo, nag-type ka, okay? Tapos, ganyan yung nilagay mo, okay? And then, ngayon, mag-create tayo. Sabihin natin, mag-credit tayo ng 1,000, okay?
and then approve. So, na-approve pa rin siya, pero kung makikita mo, ganito na yung view. Hindi katulad nung kanina na na-detect ni Zero na meron na siyang, na meron tayong existing invoice na pwedeng i-allocate yung credit note. So, ganito yun ha. So, pakita ko ulit. So, ganito, nung tinype natin yung customer. So, ibig sabihin, hindi natin sinelect yung tamang customer dito sa Zero. So, mag-create ulit ako ng isang credit note. Ganun ulit, pero tama. Okay? Sabihin natin 600. Okay? Kasi i-approve ko. Since sinelect natin yung tamang customer, dito tayo na direct. Pero since hindi natin sinelect yung tamang customer, dito tayo na direct mismo sa credit note. So ngayon, punta tayo dito sa sales invoice, okay? So makikita nyo, meron na tayong tatlong awaiting payment. Isa yung original invoice na credit natin kanina, tapos dalawang credit note. So kapag click ko tong invoice na to, makikita nyo na meron ditong credit this invoice, pero ang nade-detect niya lang is yung 600 na credit note. Kasi pareha sila ng supplier. Pero ng customer, yung KJ, hindi niya nade-detect kasi magkaiba nga. Okay? Pero kapag binago ko to, okay, balikan natin to Balik natin, para lang makita nyo. Baguhin ko to, credit note na to. Credit note option, edit. Yes, pwedeng ma-edit ang isang credit note. Tapos, select natin yung tamang customer and then update natin. Pag ni-refresh natin, itong sales invoice, makikita mo dito, 1.6 na, hindi na siya 600. So, pag credit this invoice natin, dalawa na yung nakikita natin. Okay? So, 1,600. So, okay na. So, matitira na lang 1.7. Okay? Okay. So, ngayon, since itong credit note na to ay na-allocate na, so makikita mo dito, remaining credit is 0 na. Kaji, pwede ko pa bang ma-edit ang isang credit note na na-allocate na? So, edit natin. So, kapag in-edit mo, ang mababago mo na lang po is yung 2, yung credit note number, yung reference, at saka yung account. Pero yung iba is hindi na. Okay? Kung gusto mo siyang i-edit, at halimbawa, may namali kang information, hindi pala auditing service, bookkeeping service pala, pwede naman natin siyang i-edit. So, click mo to. Okay? Itong invoice na to, i-remove redo mo yung credit allocation mo. Ito. So, ganun lang. Kiklik mo lang. Click mo to. Are you sure you want to delete this credit allocation? Okay. Tapos, tsaka mo siya i-edit. So, edit. Tapos, bookkeeping services pala. Okay. Update. Ngayon, pagpunta tayo dito, credit this invoice, 300. Okay. So, ngayon, update na natin yung credit note and na-allocate ulit natin doon sa tamang invoice. So, again, kapag credit note, kapag siya ay na-allocate na yung credit, hindi mo na siya basta-basta ma-edit. So, kailangan mo munang i-remove redo yung allocation bago mo siya i-edit. Okay? Pwede kang mag-void ng credit note kapag ito ay hindi pa na-allocate ang credit. Okay? So, ayan. Pero kapag na-allocate na, hindi mo siya basta-basta mabuvoid. So, kung gusto mo siyang i-void, ganun ulit, delete mo yung credit allocation, tapos, tsaka mo i-click yung void. Okay. So, ganun tayo mag-create, mag-edit, at mag-delete ng credit note sa Zero. So, sana marami kayo natutunan sa video na to. And if you want more videos like this, just let me know sa comment section and Kaji will try to create more videos for you. I'll see you again sa next video ko. Bye!